Check mic? Naririnig kaya ako? Eh? Sige. Sa bago ang lahat ay magandang umaga. Thank you. Nakalimutan ko rin pala. Anyway, so kung di ako nagkakamali, dito tayo natapos last time sa graph na ito. Tama. Sige. So continue nga lang natin using ito. Itong sample problem na to. So ito na rin ay pakita ko na rin siya dito. So ito rin naman yun. So here, the mass of the system shown, which is ito. Tapos nag-move daw siya ng 6 inches to the right. Then, and release from rest. And determine the displacement x when time is equals to 0.5 seconds. Then if meron tayo nitong dalawang value ng c. So simulan natin sa pagkuha ng given. So ito, mamaya na to. Kasi meron tayo dito sa may drawing. So una nga ay itong weight natin ito. Weight yan, kaya nga W, kaya 96.6 pound. Then yung ating spring constant na K ay 1 pound per inch. Then ito yung value. Kaya proceed na tayo dito. So una nga ay ito yung 6 inches. Ako muna. Okay, no? O ito muna ang mismong word na initially. So yung word na initially yan sa simula pag tinagalog kumbaga. So initially means when time is equal to 0 kasi sa simula. Then nag-move nga siya ng 6 inches. Therefore, x ay 6 inches. Pero may direction siya na to the right. So yung direction na yon ay ayun. Kaya nga mayroong ganitong drawing. Or ito, yung arrow na ito, which is to the right. So to the right din yung arrow. So therefore, itong 6 inches na to ay positive direction kasi kasabay. Sabay yung direction niya ito. And then, release from rest. Pag sinabing release from rest ay equal yung velocity 0. So we need to find ayan na nga, yung displacement x, x ang value, where yung time is 0.5 seconds. And then, given nga yung dalawa nating set ng C, or yung damping coefficient. So yung para sa A ay 12 pound second over feet. Then yung padalwa ay 9 pound second over feet. Then, ang sunod ay oh, solution. Sunod na yan. Sunod na nga. Sunod ay tama na. Di ba kung maalala ninyo, okay, para nga sa ating damping, kailangan nating malaman kung anong type ng damping. So dito sa damp pre-vibration, bago tayo makapag-direksyon, kailangan natin munang malaman yung type ng damping. At para malaman yung type ng damping, kinukumpara nga natin yung C na nandun sa system dun sa CC. At yung CC nga ay may equation na 2m omega n. At base ngayon dito sa equation na to, ay kailangan muna nating malaman itong value ng omega n. So doon muna tayo magsisimula doon sa omega n na yan.
Okay? So, katulad sabi ko nga, magsisimula tayo sa pagkuha ng value ng omega n. Kasi yung CC ay nakabase dito sa value ng omega n. Na, ano nga to, no? Pre-vibration ng spring mass model pa rin kasi pag tinakloban natin itong damping natin, still meron pa rin tayong spring mass model. So, ang omega n, sa ating spring mass model nga equals sa square root of K over M, where yung K nga natin ay, ito, 1 pound inch. 1 pound per inch. Then yung mass ay manggagaling dun sa weight natin. Ang weight nga natin ay 96.6 pound. Pero, di-divide natin yan ng acceleration due to gravity. 32.2 feet per second squared para nga maging ihuhu muna ng isa. Ayan, thank you. Wait ha. Okay. Kaya nga, kaya divide natin ng 32.2 which is yung G para nga yung weight natin ay maging mass. Kaya divide natin ng acceleration due to gravity. Tapos ang last ay square root. Tapos ay, mamaya pa natin kukumpitin kasi ito nga ay inches. Tapos yung ating unit ng acceleration ay feet. So makaiba ulit yung ating unit. So, convert pa natin itong 12 inches into 1 feet. Ayan, kompleto na yan. Square root. Ano na to? 1 na kasi ito. So kaya yun, 12 na lang isusulat ko kasi 1 din naman ito. So 1, divide. Ito ay isang buo ito. Yan kaya nga may parenthesis. 96.6 divide by 32.2. Error. Sarado parenthesis. Ayan. So ang sagot ay 2. Tapos ang unit natin ay radians per second kasi nga omega n. Omega n. Ano nga ha, lagi naman natin ito na-encounter, yung equation na ito. So, lagi ko naman in-explain na previously kung bakit ito naging radians per second. Basta ang tira dyan ay ito yung second squared na to kaya meron tayo radians per second. Then sunod ay, yun nga, kukunin nga natin yung value ng CC. 2m omega n. So 2, yan yung constant na galing sa square root ng 4. Ang m nga natin ay magagaling sa 96.6 pound. I-divide lang natin ang acceleration due to gravity, which is 32.2 feet per second squared. And then yung omega n ay dito nga, kakukuha lang natin na ito na 2 radians per second. So, 2 times 96.6 divided by 32.2. Tapos multiply natin itong 2. Ayan, ang sagot ay 12. Tapos yung unit na 12 na yan ay pag tinignan nyo yung unit natin, ito ay over second. Ito ay over second squared. Para maliwanag lang din na yung pound at yung feet hindi yan makakancel. Kasi wala namang pagkakancelan. So kaya dumiretso na ako sa second. So ulitin ko lang ulit nga, ito ay 1 over second. Ito ay 1 over second squared. So may mawawalang isa. So pag nawala yung isa, so ito ay magiging pound feet per second, which is nga yung ating unit para sa force over velocity. Kaya ang gagawin natin ay yung second na yun, itatabi natin sa force, which is yung pound. Kaya tayo may pound second over feet. So yan, nakuha na nga natin yung CC. At ang gagawin nga natin dyan ay ikukumpara ngayon natin siya doon sa value ng ating C. Doon sa system. Na ulitin ko lang ha, meron tayong dalawang set ng C. Itong C na nakikita nyo sa system. Kaya nga letter C. Tapos yung computed na ang tawag sa kanya ay CC. Then syempre, para mapag-compare natin ng ayos itong dalawang ito, yung C at yung CC ay dapat ay pareho sila ng unit. Okay?
Katulad nito, ito ay 12 pound second over feet or ito naman, pound second over feet. Then yung CC nga natin ay pound second over feet. So parehas ang unit. So we can proceed now with our comparison. Pagkukumparahin nga lang yung C na ito at yung C na ito. Balik ko ulit doon. No? Ang value nga niya ay 12 at ito ay 12 din. So dahil pareha silang 12, ibig sabihin ang C ay parehas or equal sa C. So yun yung comparison natin. So C ay equal sa CC. At kapag nga meron tayong C is equal to CC, ang tawag natin sa damping na to ay critical damping. Tapos ulitin ko lang ulit ha. Dalawa nga nakalagay dun sa PowerPoint. So critical damping or critically damped. Pili na lang kayo ng isusulat, hindi nyo kailangan kumpletuhin. Parehas lang naman ay sabihin nun. Kaya dito, ang sinulat ko ay critical damping. At kapag nga alam na natin yung type ng damping, alam na rin natin yung type ng equation ang nagagamitin. So, ang gamitin natin equation dyan ay x is equals to c sub 1 plus c sub 2 times t, e to the negative c over 2 times t. So, kaya nga yun ang gagamitin yung hahanapin yung c, i-compare siya sa cc, meron tayong damping, at kapag kada damping nga ay meron tayong general solution. Okay muna. Naintindihan po ba natin bago ako magdire-diretso? Thank you. Sunod ay, tama na. Ang kailangan niya natin ay yung value ng x. Yung value ng x, given naman yung time. Kapag binalikan natin yung equation, hanapin natin yung value ng x, given naman yung value ng time. So para makuha natin yung x, kailangan natin itong value ng C1 at C2. At yung C1 at C2 nga ay nakukuha natin yung value using yung initial value which is meron tayo. So kompleto ang ating given. Pero bago pa rin tayo magdiretso nga sa initial value, ay meron pa tayong pre-computation. Meron pa tayong mga ilang part na kukumpitin. At yung i-computin natin dito, pagdating sa critical damping, ay yung exponent na yun. Na yung exponent nga natin yun ay negative C over 2n. So, kumpitin muna natin yun. Na ang purpose, kaya kukumpitin na natin siya, ay para mamaya ay hindi natin i-exponent yung equation na to. So, may salita ay, di ba, pag exponent kasi ay bukod sa nakaangat, ay pinapaliitan pa natin yung sulat. Dito, pag tinignan nyo yung mamayang computation dito, medyo mahaba. So, or marami masyado. So, magiging o basta parang gagawin na nga lang natin ay yung mga value na kompleto na tayo, which is yung negative c over 2. Computin na natin dito. Para mamaya, kung gagamitin natin yung equation na yung buong negative c over 2m, edi yung buong value na lang na negative c over 2m yung gagamitin natin. Yan. So pagdating nga dito, ang negative c nga natin ay, sabi nga natin ay di yung letter A. Kasi nga yung 12. Yung C. C ay 12. Tapos pound second over feet. Then yung 2 times nung mass. Ang mass nga natin yung magagaling sa 96.6 pound divided by 32.2 feet per second squared. 50 over 2m ay equal sa, pag pinampit natin yan, huwag kakalimutan yung negative na yan. Kasi kahit ako rin nakakalimutan ko rin yun ha. Huwag yung kakalimutan yun. Yun ay lagi negative.
12 by 2 divided by 96.6 divided by 32.2. Ayan. So, ang sagot ay negative 2. Negative 2. Then, para sa unit nito, kapag tinignan natin, wala na nga yung feet, pati yung pound, kasi meron yung sa numerator at sa denominator. So, pound, tapos feet, capital na rin. Pero, yan, may dalawa, tapos may isa. So, yung dalawang ito, mababawasan ng isa. So, therefore, meron tayong ito pupunta dito. So, 1 over second. So, ang unit nito ay 1 over second. Tapos ang 1 over second na yan ay hindi pwedeng maging radians per second. Ang dahilan nga kasi yung unit na yun, sine-check niya yung nasa unahan. So, ang kinukuha kasi natin dito ay ratio ng negative c over 2m, hindi omega n. Kaya hindi ito maging radians per second. Hindi kasi ito naka-omega n. Kahit omega, basta hindi naka-omega na lang. Na napasobra ako. Omega na lang. Ayan. Hindi kasi ito in terms ng omega. Kaya itong 1 over second na ito ay hindi magiging radians per second. Hindi rin to pwede maging hertz kasi ito nga yung ratio ng C over 2M. Hindi siya F. So kung F ito, pwede itong gawing frequency. Kung ito yung omega, pwede itong maging radians per second. Pero hindi kasi itong equation na to, hindi siya doon sa dalawa. Kaya yan na lang, 1 over second na lang yung unit niya. Or pwede rin naman ay second to the negative 1. Yan ang parehas. Negative 2 yung ating C over 2M. Negative C over 2M. Tapos, wala na. Yun lang naman ang kukumpitin natin. So, proceed tayo sa unang part. Ang unang part nga ay yung pagkuha ng C1 at C2 using our initial value. Ano lang ha? Nire-write ko lang para maliwanag kung nasang part na tayo ng solution. Kahit alam kong siya nandito na sa keyboard. Nire-write ko lang para maliwanag ko na yun. Ano ba yung pinag-uusapan na natin dun sa solution? So yan, initial value. So pag nga sinabing initial value ay hanapin na yung value ng C1 at C2. Ayun nga, hanapin natin ang value ng C1 at C2 starting with X. Ito na nga yung equation ng ating X. So kaya pag ganito, pwede lang hindi nasulatin. Kasi ito na rin naman yun. Pero papalitan natin yung value ng, ito, yung time may 0, dalawang yun. Ito ay mamaya na. Kung ito yung naging 0, pwede natin substitute. Pero dahil siya may value na hindi 0, hayaan muna natin itong in terms siya ng X. At nga, tulad sabi ko, yan nga ay in terms ng X. X is equals to C sub 1 plus C sub 2 times T. So, ang time nga natin ay equal to 0. Then E to the negative C over 2M. Ito, ay alam kong ito yung value niya. Negative to 1 over a second. Pero pagdating kasi dito sa simula, or yung initial value, minamultiply naman kasi siya sa 0. Kasi nga initial value. So, pag in-evaluate natin, dito, syempre, ay 0. So, naka-multiply 0. So, yan ay 0. Then, yung exponent muna, mamaya yung E. So, yung exponent ay, yan o, naka-multiply sa 0. So, therefore, itong buong ito ay 0 na. So, 0 na to. Kaso, or ano to? Kaya tanong base, basta naka-raise sa 0, except 0 yung base. Basta yung base ay naka-raise sa 0, except sa 0 yung base, which is, kita nyo naman hindi. Ang mangyayari dito ay equal to 1 kasi E raised to 0 ay 1. E raised to 0 ay 1, kaya ganito 1. Tapos pag tinignan natin, so wala na nga ito kasi siya equal to 0, so wala na yan. Pero naka-multiply pa tayo sa 1. So sabihin, may value pa rin yung ating mga batid. Basta may tira pa rin dito sa may salita. Yun na lang. Mas tama yun. Kasi ito ay 0, ito naman ay 1. So, ang tira sa equation na to ay x is equal to c sub 1. At yan na. Pagpalitin na natin siguro ng pwesto. Kasi ito talagang kailangan natin ay yung c sub 1.
Therefore, C sub 1 equals sa x. Ay, ang x nga natin ay may value na, ito pala, yung malapit. Ano na lang, 6 inches na lang. So, yan yung ating value ng either C1 at C2. So, nauna nga lang yung value ng C2. C2 yung C1, sorry, C1. O, tapos, ako muna pala, bago ako magdiretso. Naintindihan po ba? Bago ako magdire-diretso. Okay, thank you. So, nakuha na nga natin ay ito, C sub 1. Yung sunod, syempre, yung katambal ng C sub 1, which is C sub 2. So, ang tanong ngayon ay paano kukunin yung value ng C sub 2. So, para makuha yung value ng C sub 2, pag tinignan natin yung initial value natin, so nagamit na nga natin itong position, so ang last na lang ay velocity. So sana, nasan ngayon yung equation ng velocity? So ang equation ng velocity ay equal na sa first derivative ng x with respect to time. Yung velocity nga natin ay equal sa first derivative ng x. Na kung saan yung x ay ito yung equation natin. So sa maliit salita ay kukunin natin yung first derivative nitong equation na to. So ang tanong ngayon, paano natin kukunin yung first derivative niya? So para makuha yung first derivative ay babalik tayo sa calculus. At ang gagamitin natin equation ay yung tinatawag na dUB or derivative ng UB is equals to UdB plus B du. Derivative ng product. So, derivative ng product ay yan. UdB plus B du na kung saan dito sa equation na to, yung sinasabi dito ay itong nakaparenthesis na to. So yung C sub 1 plus C sub 2 times T. Tapos yung yung B, dito namang e to the something na ito. Hina nakarisa dito sa valuing negative C over 2. So kung itong U, ito ang B. So yun, susundan lang natin to. So derivative nitong product na to ay, una ay U. So kopyahin ko lang ito. C1 plus C2 times T. Ito pala. So U dB. So derivative nito. At ang derivative ng e to the, kung anong value ito, ay parehas lang din. So, kumbaga ang derivative ng e to the u ay e to the u din. So, derivative ng e to the u pa. Kaya kopya ang negative c over 2m times t. Pero hindi pa tapos yan kasi meron pa tayong du. So, ang derivative ng e to the u ay eu du. At yung du, di exponent e to the u. So, derivative ng exponent. So, ang derivative ng exponent ay yung negative c over 2m. So, yun yung unang part, yung UDB. So, UDB plus BDU pa tayo. May plus pa tayo. So, ang sunod ay BDU. So, B, di kakopyahin nyo lang yung E. E to the negative T over 2m times T times, ang sunod ay DU. So, ito. Derivative nito with respect to time. So, ito ay 0 na. So, 0 na to. Tama naman. Tapos, derivative nyo ng